Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ni Sister Maha. What a friend we have in Jesus. Si Jesus ba'y ating matalik na kaibigan? Amen. Hindi ata lahat Ano? So, lahat po tayo, meron po tayong matalik na kaibigan. So, tayo po'y tinawag niyang kaibigan just because meron po tayong relasyong namamagitan sa Kanya. So, personal relationship. At nag-exercise po tayo ng kumbaga yung ating faith sa Kanya. So, just like Abraham, kung matatandaan po natin in the James, so he was called the friend of God. So, ang Panginoong Hesus po ay ating kaibigan na handa hong makinig sa atin, handa hong tumugon sa atin, mga pangangailangan. Diba? Kaya tunay po na ang Panginoon ay ating matalik na kaibigan. Hindi lang siya kaibigan, kundi siya'y matalik nating kaibigan. Okay, so purihin po ang ating Panginoon at ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating message mula po sa salita ng ating Panginoon. At samahan po ninyo ako muli sa atin pong sinisiris na passage po sa pangatlong pagkakataon na po natin ngayon. 1 Peter chapter 2 verses 21 to 25. 1 Peter chapter 2 verses 21 to 25. Excuse me. Talagang mahirap lang ang microphone niya. Okay, tayo po'y sandaling tumayo muli para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25, "For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls." Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Muli po, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon muli na kami po ay makarinig ng inyo pong salita. Isang pagpapala na hindi po matutumbasan ng kahit anong bagay na material sa balat ng lupa. Ang mensaheng ito, Panginoon, ang kapahayagan po mula sa iyo ay tunay na buhay po namin at ito po ay makapangyarihan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ikaw pong manguna sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Ang inyo pong tagapanguna o tagapagsalita ay itago niyo po lamang sa likod ng inyo pong kabanalan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng akin pong mga nagawang hindi maganda sa inyo pong paningin, Panginoon. At patuloy po, ang mga maaabot po ng iyong salita ay gamitin niyo pong instrumento rin upang may apply po namin to sa aming mga buhay at maging kalakasan po ito sa mga taong maaabot pa ng inyo pong salita. At ikaw po ang maluwalhati sa dulo po ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong muli, mga kapatid. Okay, ang ating pamagat muli is His wounds for our encouragement, o ang mga sugat ng ating Panginoon para sa ating kalakasan. Kung paanong tayo po sa ating buhay, dahil din po sa mga pinagdaanan po nating hirap, maaring sa isang banda ay pinagmamalaki po natin ang mga sugat na ito para tayo po ay maging matapang at matatag sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Pero pagdating sa ating espiritual na buhay, hindi po ang mga sugat natin o mga paghihirap natin ang naging batayan upang tayo po ay maging Kristiyano o magkaroon po tayo ng ganap na kaligtasan. Kundi ito po ay sa pamamagitan ng mga sugat ng ating Panginoong Hesus na nangangahulugan ng kanyang paghihirap, nangangahulugan ng kanyang pagtitiis, nangangahulugan ng kanyang pag-aalay, ng kanyang buhay para sa ating mga
makasalanan. Kaya dito po makikita natin sa ating objective upang tayo po ay patuloy na ma-encourage sa ating buhay bilang isang Kristiyano, tingnan natin ang paghihirap ni Kristo bilang halimbawa upang magtiis at patuloy nating ikagalak ang buhay na ito. Hindi ho tayo malungkot o magsisi sa ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi kagaya ng ibang tao kung paanong tingnan nila ang ating buhay. So, kasi ikaw ay lumipat pa mula sa iyong pinanggalingan. Dati, nasa ganito ka. Nasusunod ng lahat ng iyong gusto. Nakukuha mo lahat ng gusto mo makuha. Marangya ang iyong buhay. So, everything is good para sa kanila. Pero nung tinanggap mo ng Panginoon at isinuko mo ng iyong buhay para sa Kanya, nagkaroon ng maraming mga challenges, pagsubok, naghirap. Pero para sa kanila, bakit ka pa umalis? Di ba? Kaya ito po naman ang iba naman para sa atin, yung pagkakilala natin sa Panginoon. Hindi po ito ibig sabihin na ang buhay ay magiging mas marangya, ang buhay ay mas magiging masagana sa ating mga pangangailangang material. Hindi po ibig sabihin na tayo ay magiging ligtas na sa anumang karamdaman. Kaya pag tayo nakakilala sa Panginoon ay gagaling daw, kundi ito ay isa lamang ho sa mga maaaring benefits na matatanggap po natin sa ating pagkakilala sa Panginoon. Pero higit sa lahat, ang tinanggap po natin sa Panginoon ay kaligtasang pangwalang hanggan o buhay na walang hanggan. So para po sa ating unang dalawang punto na pinag-aralan po natin last 2 weeks, first is that He is our perfect standard for suffering. So sino po ang ating perpektong pamantayan sa paghihirap natin? Kaya nga meron po tayong priest, di ba? O saserdote na alam niya ang lahat ng ating mga paghihirap sapagkat siya minsan ding tinukso pero hindi ho siya nagkasala. So na-experience niya yung pagiging isang tao but in a way na hindi po siya nagkasala, hindi ho katulad natin na tayo po'y pag natukso, so nandun po ang posibilidad na tayo po ay magkasala. But pagdating po sa paghihirap, pagdating po sa pagharap sa mga iba't ibang suliranin o pagsubok, wala po tayong ibang dapat tingnan, halimbawa, kundi ang Panginoong Hesus lamang. That He is our perfect standard for suffering. First is, He respond without sin. So siya tumugon ng walang kasalanan dahil ang kanyang kalikasan ay walang kasalanan. Sinabi po ng verse 22, He committed no sin, and neither was deceit found in His mouth. So walang isang salitang masama o isang salitang taliwas sa kanyang kalikasan ang lumabas sa kanyang bibig. Nung siya ho ay naghihirap, pakatandaan po natin ang paghihirap na ito ng Panginoon is nung siya po ay nandoon na sa point na siya po ay malapit ng mamatay sa krus ng Kalbaryo. So the pain, the anguish na kanya pong pinagdaanan ay wala pong kasalanan. At dito din po natin makikita sa ating ikalawang subpoint ay speechless response that He did not revile in return when He was reviled and He did not threaten when He suffered. Hindi siya nagbanta, hindi siya nang insulto, nang pabalik doon sa mga taong nang insulto sa kanya. Hindi siya nagbanta sa mga taong minamaksa o kinukutsa siya. So hindi po natin alam yung gravity. Imagine lang natin yung gravity nung mockery na ginawa sa kanya. Kasi hindi lang po isang tao ang nagmak sa kanya. Halos lahat ng taong pumalibot sa kanya ay kung ano-anong masasamang salita ang binitawan sa kanya. Kung ano-anong mga pangit na words ang binitawan sa kanya. But He did not threaten. Wala siyang pinagbantaang sino man. Wala siyang anumang salitang binitawan bilang ganti sa mga taong ito. Because ito po ang paraan na ibinigay para sa ating kaligtasan. Pinagtiisan po ng Panginoon upang ang kaligtasan po ay mapasa atin. So, a speechless and a submissive or a slave response. Siya din po ang ating halimbawa pagdating sa pagpapasakop sa kalooban ng kanyang ama. Wala siyang ibang ginawa kundi sumunod. Wala pong resistance na nangyari sa Panginoon. Wala pong coercion sa bahagi po ng ating Panginoon na ialay niya ang kanyang sarili. Hindi ho sa pilitan ang kanyang pag-aalay,
kundi ito po ay isang voluntary act. Ito po ay voluntaryong ginawa niya para sa ating mga makasalanan. It says, but continued entrusting himself to him who judges justly, knowing that God is a just God and a fair God, siya ay Diyos na patas at makatarungan. Kaya lagi niyang ipinagkakatiwala sa Panginoon kung anumang ginagawa ng tao laban sa Kanya. Sa halip, ang sinabi ng Panginoon, continually, habang siya po ay pinahihirapan, habang siya po ay kinukutsa, ano pong sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Repeatedly, hindi man audibly but repeatedly, ito po ang nais ng Panginoon, ang pagpapatawad, ang igawad ng Diyos sa mga taong ito. Hindi kung ano ang nararapat para sa mga taong ito. Bagamat ang nararapat ho is yung tinatawag po nating kamatayan. Di ba? He could have called, sabi nga ng isang awit, 1,000 of angels. Kung tutuusin, kaya niyang tumawag ng libo-libong anghel para puksain ang mga taong ito. Pero hindi niya ginawa. Upang ang kaligtasan ay maging posible sa atin. Kaya, He is our perfect standard for suffering. Hindi natin alam na kung titingnan natin ang ginawa ni Kristo sa krus at pagtitiisan natin ang lahat ng ito, maaaring yung pagtitiis natin ito ang magiging daan ng Panginoon para maging kalakasan po ito sa iba. Pero hindi po ibig sabihin na mahihigitan po natin ang paghihirap o pagtitiis na ginawa ng Panginoon. Kaya ang pinakamaganda ho na application dito is look back at the cross. Let us fix our eyes to Jesus. Ituon natin ang ating mga mata kay Kristo, hindi sa ating sarili, hindi sa sanlibutan, at lalong higit sa ating kaaway. Di ba? And number 2, last Sunday po, Christ is our perfect substitute for suffering. Si Kristo ang ating perpektong kahalili para sa ating paghihirap. At meron po tayong 3 katangiang nakita dito po sa yung pagiging substitute ng Panginoon. First is a personal and voluntary substitution. So, His substitution was a voluntary act and without coercion. It is pure. Ito'y dalisay. Ito'y walang bahid ng coercion o ng pagiging sapilitan. Di ba? Ito'y voluntaryo. Sinabi po niya in John chapter 10 na kanyang inialay ang kanyang sarili ayon sa kalooban ng Ama. At ito'y para sa Kanya. Okay? And also a propitiatory substitution. He carried the weight of the world's sin. Pinasa niya ang kasalanan ng mundo at ito ang nagpalubag sa Diyos sa kanyang hustisya. It appeased the justice of God. Kaya ang pagkahalili ni Kristo ay isang magandang paalala sa atin upang hindi tayo magkaroon ng doubt sa ating kaligtasan at hindi ho tayo manghina sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, sabi nga, it's a clear reminder para po sa atin, the substitution of Christ and a perfecting substitution. So, ang kanyang pagkahalili po ay may bunga at ang bunga nito sa atin ay isang bagong buhay. That we might die to sin and live to righteousness, therefore, we have been healed. Tayo po ay pinagaling ng kanyang mga sugat. At ang pagpapagaling na ginawa sa atin ng Panginoon ay spiritual na kagalingan sapagkat ang bawat tao ay may malubhang karamdaman at ito po ay ang kasalanan. And sabi dito, the substitution of Christ has brought us to a new spiritual condition. Okay? So, dinala po tayo sa isang bagong spiritual na kondisyon na kung saan ang lahat ay pawang bago na at ito po ang tinatawag po nating a sanctified life. Hindi po ibig sabihin, hindi na tayo nagkakasala pero ang buhay na natin ngayon ay nakabukod para sa Diyos. Hindi nakabukod para sa ating sarili o para sa mundong ito. Kundi tayo ho ay nakabukod para sa Panginoon.
Kaya ang dalawang realidad na ito ay sapat na. Ano po? Actually, sapat na para mapalakas po tayo na pagtiisan ang mga paghihirap natin bilang Kristiyano. Ang alalahanin, ang Kristo bilang walang kasalanan, walang dungis, at mapagpasakop, sabi dito, that Christ is the sinless, the spotless, and the submissive substitute that saves, heals, and sanctifies His people. Are this not enough to say that we are blessed with every spiritual blessing? Meron tayong Panginoon na walang kasalanan. Meron tayong Panginoong walang dungis. Meron tayong Panginoong obedient. Meron tayong Panginoong nagliligtas. Meron tayong Panginoong nagpapagaling. At meron tayong Panginoong nagpapabanal. Hindi pa ba sapat ang lahat ng ito para sabihin natin hindi tayo mapalad? At ang isasabihin pa rin natin, sawing palad pa rin tayo kahit tayo nasa Panginoon na. But the truth here, brothers and sisters, is we are blessed. We are fully satisfied in Christ. Amen? Tayo ba'y panatag na sa Panginoon? Mga kapatid, tayo ba ay comforted na dahil tayo nasa Panginoon, lahat ay nasa atin na? Wala na tayong hahanapin pa. Bagamat naghihirap man tayo sa mundo because nandito pa rin tayo sa lupang katawan, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin maghanap buhay, but in the spiritual sense, hindi natin kailangang magtrabaho. Hindi natin kailangang gumawa ng anuman. Ginawa na ng Panginoong Jesus. Ano po? And there's more to know about Him. Dito po sa passage, the last verse, ano po? Verse 25. Para talagang isagad na po ang ating encouragement sa ating paghihirap. Verse 25, for you were straying like sheep. So this is our past. You were straying like sheep but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. So ang tinutukoy pa rin po dito is no other than Christians, sa mga ligtas na inuusig nung panahon po ni Apostol Pedro. Pero tayo din pong mga Kristiyano ay sinasabing, we were straying like sheep. Tayo po'y katulad ng mga tupa na naligaw. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Our third and last point is that Christ or He is our perfect shepherd for suffering. Si Kristo bilang ating perpektong pastol. So alam po natin yung imagery or analogy. Ano po? Sa Bible, ito po yung madalas na ginagamit. Yung shepherd-sheep relationship. Yung relasyon ng isang tupa at ng isang pastol. Okay? Hindi lang po dahil sa Israel, in the Near East, marami pong mga tupa at marami din pong mga nagpapastol. Katulad po nung panahon in the Old Testament, si David, Haring David. So, siya isang pastol. 'Di ba? Ang Panginoong Jesus, ginamit niya ang analogy na ito para i-relate sa atin. Na tayo pong minsang ligaw na tupa ay kanyang hinanap at ngayon natagpuan. Remember Luke chapter 15, one of the parables, parable of the lost sheep. Isa sa mga talinghaga na binanggit ng ating Panginoon, alin ang mas importante? Ang 99 na nasa kulungan o yung isa na nawawala? Ano ang ginawa ng pastol? Hindi ho siya panatag na 99 at merong isang nawawala. Kahit yung kaisa-isa na tupang nawawala ay kanyang hinanap. He seeked. Okay? As he said in Mark chapter 10, ano pong sabi niya? To seek and to save that which was lost. Ang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Alam niyo po mga kapatid, pagka inalala ho natin yung word na to seek, hinanap tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang humanap sa Kanya. Hindi tayo ang humanap sa herald para tayo maligtas. Hindi tayo ang humanap sa church na baptist para tayo maligtas. Si Kristo ho ang humanap sa atin. Si Kristo ho ang nag-seek sa atin dahil tayo po ang nawala. Tayo po ang naligaw ng landas. Okay? Apostle Peter alluded it from Isaiah 53 verse 6.
So lahat po nung ating points, ano po, laging mayroong reference in the Isaiah 53. Ano po makikita po natin in Isaiah 53 verse 6? Tingnan po natin. Sa Old Testament, ano po sabi dyan? Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So the wayward people, we belong. Okay? Sabi nga, minsan, dito sa tinatawag nating wayward people, ang gusto niya. Ang landas na tinatahak niya ay ang landas ng kapahamakan. Pinupurso niya yung sa tingin niya ay tama, pinupurso niya na sa tingin niya ay makabubuti sa kanya, pero ang dulo pala nito ay kamatayan. Proverbs, right? Ito yung pag-iisip natin bilang isang tao. Ito yung perspective natin bilang isang tao. Laging ang gusto natin yung ginagawa natin, yung pinupurso natin. But Proverbs says, the end thereof is the way of death. Ang dulo pala nito ay kamatayan. And we know that means separation. Okay? Mas magdadala pala ito sa atin sa pagkahiwalay sa Diyos. Mas magdadala pala ito sa atin sa paglayo sa Panginoon. So, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him. So, yung him is the servant, which is ang ating Panginoon. Okay? The iniquity of us all. Lahat ng ating mga kasalanan. At dito po makikita natin na ang Panginoong Hesus ang ating tupa or ang ating pastol. Hindi po tupa. Ano ho? Tayo po ang mga tupa. He is our perfect shepherd. Siya po ang ating pastol na walang kapintasan. Siya po ang ating pastol na pinaka magandang halimbawa kung paano din po tayo maging pastol sa iglesia. Kung paano din po natin abutin ang mga tao na nangailangan po ng pag-aabot. Okay? So first is that He is a perfect shepherd. So there must be an understanding of our past waywardness. Kailangan nandun po yung ating realization na tayo in the past is wala tayo sa Kanya. We are without Christ. We were without Christ, rather. Ano po? Tayo po ay lost, ligaw, nawawala. Okay? So, yun po yung makikita po natin, na there must be an understanding of our past waywardness. Kung paanong nakita ng Panginoong Hesus ang mga tao. So, tingnan po natin sa Matthew chapter 9, verse 36. Matthew chapter 9, verse 36. Tingnan po natin, mga kapatid. Ano pong nakita ng Panginoon? When He saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. A sheep without a shepherd. Tupa na walang pastol. Ano kayang mangyayari sa tupang walang pastol? Saan ho pupunta ang mga tupa na walang pastol? Kasi ang pastol po, siya po yung guide doon sa mga tupa. Isa sa mga duties ng pastol is yung guide. Prodding, ang ibang salita. Ano po? Guiding. Giya. Ginigiyahan. So, kapag nakita ng pastol na itong tupang ito, papunta na sa bangin, so, iniisod niya pabalik doon sa right path. O di kaya yung tupa, kapag siya ay nandun na sa matitinik, so, iniiwas niya yan. Ginaguide niya. So, ganun po yung ating Panginoon. Amen po? So, ginaguide niya tayo. That's why in Psalm, sabi doon, He leads me in the paths of righteousness. There's prodding, okay? The divine prodding. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Matigas lang po talagang ulo natin. Kung paano matigas ang ulo natin bago tayo makakilala sa Panginoon, meron pa rin, pero hindi na katulad dati. Pero kung tayo ay tunay na nakakilala sa Panginoon, and now we belong to the sheepfold of God, in Christ, masakit yun.
Okay? So when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So what is life without divine prodding? Ano kaya magiging buhay natin kung wala yung prodding ng Panginoon o yung guiding ng Panginoon sa atin? Mapapahamak ko tayo. Kaya, seeking after our meaningless aspirations, goals, or dreams in this life are indications of a spiritually lost person. Or ito po ay kaisipan ng isang taong ligaw. Kaya sabi nga po ni Haring Solomon, vanity of vanities. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ang lahat ay paikot-ikot lang. Paulit-ulit lang. Kaya parang sa isang banda ay nakakasawa. Pero ang tao hindi siya nagsasawa dahil ito ang kanyang nasa. Di ba? He relentlessly spoke of this, King Solomon, vanity of vanities. Is life better apart from Christ's shepherding? Sa tingin ba natin? Mas magiging maganda ba ang buhay natin kung tayo ay wala sa pagpapastol ni Kristo? O magpapapastol tayo sa Panginoon sapagkat kailangan natin ng gabay, kailangan natin ng pagtutuwid, kailangan natin ng pagtuturo, kailangan natin ng ilaw. That's why without Christ, we are indeed in a terrible situation. Kung hindi si Kristo ang pastol natin, nasa terribleng kalagayan po tayo. Na wala tayong kamalay-malay. Kala natin ang pinakamasayang buhay ay ang buhay na meron ng mga nasa alta sosyedad. O yung mga magagangya, ang kanilang nakagisnang buhay mula kapanganakan. Ipinanganak ng may gintong kutsara, sabi nga nila. Samantalang tayo, ang kutsara ay hindi ginto. Di ba? Recycled. Disposable. Kaya, alam niyo po, pag tinignan po natin yung text, ano po? So, balikan po natin yung verse 25. 1 Peter 2:25. Okay, ang sabi dyan, for you were straying like sheep, katulad ng tupa. Sapagkat kayo minsang naligaw, katulad ng mga tupa. Okay? So, inhalintulad po tayo sa tupa na ito ay isang paalala na ang isang tupa, sabi dito, lost people have no capability to feed, to lead, to protect, to teach, or to help themselves spiritually. Ang tupa, kailangan may magpapakain. Ang tupa, kailangan may gagabay. Ang tupa, kailangan may mag-iingat. Kasi yung vulnerable na, kumbaga yung environment nila is vulnerable sa mga wolves, mga lobo, mga magnanakaw. Uso na po nakawan noon. Hindi lang ho ngayon. Hindi lang ho ngayon uso ang pagnanakaw. And help. Kung walang tutulong sa mga tupa, anong mangyayari sa mga tupa? Kung hindi man sila makakuha o manakaw, maaari sila ay mamatay. Kasi ang panganib ay nasa lahat ng panig. Nasa lahat ng dako. So yun po yung idea. Tayo po ay ligaw katulad ng tupa in the past. Kaya kung hindi natin napagtanto minsan sa buhay natin na tayo po'y ligaw at tinagpo po tayo ng Panginoon o kinatagpo tayo ng Panginoon, paano natin masasabing siya yung ating pastol? Baka iba ho ang ating pastol ngayon. Okay? So, kailangan po natin ng mayroong magpapakain, may maglilid sa atin, may puprotekta sa atin, may magtuturo sa atin, may tutulong sa atin. At yan po ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Okay? And
Not only our standing of past waywardness, but also our understanding of present wardship. So yung kasalukuyan na kung saan kaninong pangangalaga tayo. Ano ho? Nasa kaninong pangangalaga na po tayo ngayon? So kasi yung word na wardship is also means guardianship or custody. Kaya pag sinabi natin, sino ang nangangalaga sa inyo ngayon? O, kung tayo mga tupa, sino ang nag-aalaga sa inyo? We have the chief shepherd, right? Ang Panginoon. So ito po yung makikita po natin that now we have returned to the great shepherd of our souls. So, pagka tinignan po natin mabuti yung talata, ano po? For you were straying like sheep, we were lost, but have now returned to the shepherd. So tayo po ay nasa kanino ng pangangalaga? Ang sabi po ng talata, to the great shepherd. Bumalik. Sabi dito, we have now returned. Okay? And ngayon tayo po ay nasa Panginoon as our great shepherd, life becomes, or sabi dito, have returned, it carries the connotation of repentance actually. So yung salitang having returned or have returned. So kasi tumalikod tayo sa ating pagiging ligaw. Okay? We have returned, sabi dito, a turning from sin and a turning toward Jesus Christ in faith. Yun yung salitang return. Hindi po ibig sabihin basta lang tayo tumingin sa Panginoon. Hindi lang basta tayo pumanig sa Panginoon. Meron pong nangyaring pagtalikod. At ang pagtalikod na ito ay pagtalikod sa kasalanan. This is a turning from sin and a turning to God. Okay? Kaya ngayon, nasa ilalim na po tayo ng tinatawag nating custody ng Panginoon. And under Christ's shepherding, life becomes purposeful, meaningful, and you shall not be in want for anything else. Ngayong tayo ay nasa pangangalaga na ng ating Panginoong Hesus bilang pastol. Ang sabi dito, nakita na natin ang halaga ng buhay, ang layunin ng buhay, at ang kasaganaan ng buhay. At ang buhay ng isang na kay Kristo'y maligaya. Kaya ang ligaya ng ating buhay ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Ngayon, alam na ba natin ang purpose ng ating buhay? Ngayon, nakikita na ba natin na ang buhay natin ay may halaga? May meaning na ang buhay natin. Dati puro, kadalasang, sabi nga, lakwatsa, barkada, pasyal. Di ba? So, yung mga katulad ng mga aspirations na gusto niyang mapuntahan ang bawat probinsya ng Pilipinas. Yan. O di kaya maakyat niya lahat ng 7 pinakamatataas na bundok sa bawat kontinente. Doon lang umiikot ang kanyang buhay. Ngayon, ay mas mataas pa sa Mount Everest ang ipinangako ng Panginoon. Mas mataas pa sa kung anumang mataas na bundok ang gift o kaloob o promise ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi nga ng Psalm 23, binasa po natin kanina, I shall not in want or be in want. Hindi na ako mangangailangan pa sapagkat meron akong pastol. At ang pastol ay ang ating Panginoon. Okay? So, you shall not be in want for anything else. Amen? Amen. Because He is our great shepherd. And now, do you belong to the sheepfold of Christ? Yamang sinasabi natin na tayo po ay tupa niya at siya ang ating pastol. Ngayon, masasabi ba nating nabibilang tayo sa kanyang kawan? Okay? John chapter 10. Tingnan po natin.
Ano pong sabi ng Panginoon? John chapter 10 verse 11 to 15. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hard hand and not a shepherd, who doesn't own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. 14. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Tingnan po natin ang statement ng Panginoon. Ano po? So kung itutuloy pa natin, verse 16, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. Iisang kawan at iisang pastol. At ang pastol ay ang mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesus. At ang nabibilang sa kawan na ito, nakikilala siya. Di ba? My own know me. At kapag binasa ho natin ang salitang know, it doesn't mean yung intellect lang. Ito ho'y relationship. Pag sinabing know, ang sinisignify po nito is relasyon. Meron ka bang relasyon sa Panginoon? Kasi kung hindi ho, baka mapatulad do tayo dun sa Matthew chapter 7. I never knew you, ang sabi ng Panginoon. Although, sinasabi nating, Panginoon, Panginoon, di ba? Lord, Lord. Nagpapagaling kami sa inyong pangalan. Nananalangin kami sa inyong pangalan. Ang pangalan ng simbahan namin, may pangalan ninyo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. At kayo'y lumayas sa aking harapan. Depart from me. Again, do you belong to the sheepfold of Christ? It's because you know Him personally. Kilala mong personal ang iyong pastol. Hindi lang kinikilala mo at sumasang-ayon ka na siya ay ang iyong pastol. Kilala mo siya. Kaya He is our perfect shepherd. Kung paano ang isang pastol ay siya ang nagpapakain, kagaya na sinabi in Psalm 23, He leads me, or verse 2, ano sabi doon? He make me to lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. Okay? So there's the provision. There's the restoration. Pag tayo po ay medyo nagkaroon ng injury, pagka medyo na-dislocate yung ating mga kasukasuan sa spiritual, sabi nga, Panginoon, lahat na eh. Pwede siyang orthopedist, pwede siyang surgeon, lahat na. Siya pa nagpapakain. Siya pa ang nagtuturo. Sabi nga, nagdidisiplina sa atin. So, lahat para sa ating ikabubuti ay ibinibigay po sa atin ng ating pastol. Purihin po siya. And a perfect overseer. So, ito po yung ating pangalawa. A perfect overseer. An overseer of your souls. Overseer is a synonym for Jesus' care for His sheepfold. Yung pag-aalaga, o pagkakalinga ng ating Panginoon. And it signifies His suffering as an example of the elders, for the elders and overseers of the church to follow on. Yung sinabi ditong overseer, kasi kung titinan po natin ang buong 1 Peter and 2 Peter, ang isa ho sa mga titles po na mababasa po natin referring to the Lord Jesus is the chief shepherd. Punong pastol. Hindi ho yung shepherd dito is pastor. Although ang pastor ho, ang ibig sabihin po ng pastor is shepherd. Yung poimen sa salitang Greek. Pero ang pinaka-ultimate nating shepherd is walang iba kundi ang ating Panginoon.
here, yung salitang overseer, ito po ay isang paalala naman sa mga matatanda or elders at sa mga overseers. So yung salitang overseer po sa Bible po in the New Testament, pwede itong bishop, pwede itong pastor. Okay? Basta siya yung parang nag-oversee o siya yung tumitingin. Ano po? Nagsusupervise. Para siya yung CEO. Okay? Ng church. At ito po ang example natin. Ano ho? Ang ating Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. Ano po ang ating makikita dito? 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. So napansin po natin yung specificity ng pagiging isang shepherd, which is ito yung mga elders, overseers, or pastors, na sinulatan din po dito sa aklat ng unang Pedro. Shepherd the flock of God that is among you. Pagpastulan ninyo kung paano ang Panginoong Hesus, kung ano yung function niya as a shepherd sa atin, ganito din ang gawin natin sa church. Alagaan natin ang isa't isa o ang mga taong ating dapat alagaan. Kaya nga meron tayong church discipline. Pag nagkakamali, tinutuwid. Okay? Pagka nagkakaroon ng mga conflicts, tayo po ay nag-uusap. So we seek sabi nga, sinisettle po natin. Because this is the body of Christ. Unified. Okay? Kaya sabi dito is, exercising oversight, not under compulsion. So ang Panginoong Hesus, hindi ho siya coerced, naibigay niya ang kanyang sarili. Therefore, ang mga lingkod ng Diyos hindi rin po coerced para magpastol. But willingly, it's from the heart. Amen? As God would have you, not for shameful gain. Hindi po ito yung halimbawa ay para makalikom ka ng maraming allowances or salaries. Kasi nakikita mo na, sinisita mo na, binibigyan ka pa. So hindi po ganun ang mentality. It's not for shameful gain. This is for the glory of God. And not domineering over those in your charge. Yung parang ikaw ang boss sa church. Ikaw ang may huling salita. Hindi ho yung totoong church. Pag ang mga members doon lang sa tao nakikinig, hindi sa salita ng Diyos. Amen. Dapat maging mapagmatsyag ang mga members. Maging watchful po ang mga members. Teka muna, pastor, parang hindi yata tama. Hindi yung kung ano yung boses ng pastor, siya yung masusunod. Kahit hindi naman tama sa Bible. Kahit sabi nga, conflict sa Bible. Okay? So, not dominating over those in your church, but being examples to the flock. Maging halimbawa po sa bawat isa. And when the chief shepherd appears, at kapag bumaba na ang ating punong pastol, ang Panginoong Hesus, you will receive the unfading crown of glory. Ano kayang corona ito? Saan kaya gawa?
Katulad ba ito ng gold medal ni Carlos Yulo? Na ang daming insentibo? Ano? Sabi nga, sa makailang pagsirko sa hangin, yan. Halos bilyon ang pera na po. Yun ba yung crown? No. This is incomparable. Because this crown is the unfading crown of glory. And this glory, we know, is yung bagay po na wala sa atin. Ito po ay galing sa Diyos. Na may-enjoy po natin sa darating na panahon. Kaya ang ating paglilingkod is para ho itong isa po itong competition or some kind of contest. Ano po? Na may natatalo, may nananalo. Kung hindi ho tayo masikap, kung hindi po tayo matyaga, hindi ho tayo makakarating sa dulo. Ano po? Kung tayo totoong lingkod ng Diyos, kung totoo po tayong tupa ng Panginoon, siyempre, ang ating sinisik ho is kung anong nais niya para sa atin bilang kanyang mga tupa. Kaya magpailalim tayo sa overseeing ng Panginoon. Hindi lang ho na-enjoy natin ang kanyang pagiging shepherd, kundi nandun po yung ating submission, yung ating papailalim sa kanya. Okay? So that those are the 2 points, or sub-points. We have the perfect shepherd, ang ating Panginoon, and the perfect overseer of your souls. Okay? So kapag sinabing kaluluwa, spiritual. Pero kasama din po dyan ang katawan natin. Sapagkat ang buhay po natin ngayon is a sanctified life in Christ. Humihindi tayo sa alam nating hindi para sa Diyos. At sumusunod tayo sa kung ano ang dapat para sa Panginoon. So, for our concluding thought, the wounds of Christ should serve to us as a living example to follow Him by enduring the sufferings of this present time, enriching His example as our substitute, or His example of substitution, and enjoying the blessings of His shepherding. So bilang tayo po ay tagasunod ng Panginoon, kaya nga Kristiyano meaning followers of Christ, let us endure the sufferings of this present time. Handa ba nating magtiis, mga kapatid? Sa kasalukuyan? Pagyamanin natin ang kanyang halimbawa bilang kahalili. Pagyamanin natin ang kanyang halimbawa sa kanyang pagbabata ng ating kasalanan. At kung ano ang naging kapalit nito para sa ating kaligtasan. At i-enjoy natin ang pagpapala ng kanyang pagkapastol. O ng kanyang pagiging pastol sa atin. Kaya masaya ang maging tupa ni Kristo. Hindi ho tayo malungkot, mga kapatid. Kaya tuwing linggo ho, pag tayo ipapasok sa church, dapat nakangiti. Hindi yung dala-dala pa natin yung nangyari sa bahay. Kasi nasa presensya ho tayo ng Panginoon. Tapos pag uwi, balik na uli. After service, back to beast mode na uli. Ganun ba? Nawawala lang beast mode pag nasa church, pag nasa bahay, hindi. Depindot pala. So mga kapatid, nawa ang mga sugat ng Panginoong Hesus ay maging paalala sa atin. Na patuloy tayong maging matatag at patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Tayo pa'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming pastol, Ikaw ang aming provider, Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming Diyos na nagdidisiplina, Panginoon, nagtutuwid sa amin. Ikaw ang Diyos na wala pong katulad. Ikaw po ang nag-iisang Diyos, Panginoon. Salamat po sa inyo pong kaloob na kaligtasan. Salamat din sa benepisyo ho ng inyo pong pagliligtas. Na kami po ay patuloy naming natatamasa
ang mga pagpapalang ito, Panginoon, ng inyo pong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapala, karunungan, lahat mula sa iyo ay nasa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.